Hello mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Narito naman po tayo sa isang oras ng pananalangin para po sa ating Panginoon. I-enjoy natin ang pagkipagniig sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:16-18, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Enjoy the hour of prayer para sa lahat ng ating mga kapatid sa gabing ito. God bless sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay kakanta tayo para sa Diyos. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty earth. Oh, my King, forever, I'll never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world beneath, the Father's only Son. As you live and you die, and you rose again on high, and you open the way for the world to live again. Hallelujah, glory to God.
shield my way. In your hands upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee. For your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. None can separate me now. At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Hi e-church family! Kamusta po kayong lahat? Magandang araw at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Ito pong video na ito ay gusto lang po namin i-share yung kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. So, gusto ko lang po i-share yung verse na ito na isa sa verse na talagang nagpatatag ng faith naming mag-asawa sa Panginoon. Sabi po sa Philippians 4, verse 6 to 7, sabi po ay, Be anxious for nothing, but in everything, in prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, yung pong verse na yon is nakapagpatibay ng
ng faith namin sa Panginoon. Sabi nga po is, huwag tayong mabahala sa kahit na ano pa mang suliranin dito sa mundo, kundi magkaroon tayo ng kapayapaan at hingin natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Gaya na lang po ng naranasan namin nung panganak ko po. Share ko lang po, nung due date ko na po is hindi ako nakaramdam ng kahit na anong labor or sakit, pero dinudugo na po ako noon. Pero yung dugo ko is parang konti-konti pa lang. So, nagpunta po kami ng clinic that day, and sabi daw po dun is yung water ko nag-decrease na. So, pinapunta na po ako nila ng ospital para manganak na. Then, pagpunta ko po dun sa ospital, sabi po dun is kailangan na akong ma-admit kasi wala na daw pong water si baby. So, kailangan na ako i-CS. Tapos po, nung time na yon, yung ID ko po kasi dito is located siya sa ibang area. Hindi po dito sa area namin. So, ang policy po dito, kung di ka located dito sa area na to, hindi ka tatanggapin sa ospital na yon. So, kahit emergency na kailangan na akong operahan, hindi po nila ako tinanggap. So, nagpray po kami nung mag-asawa. Sabi ko, Lord, give us the wisdom, give us the wisdom, sabi ko ganon. Then, nilid kami ng Panginoon sa private hospital. Sabi namin, kakayanin kaya namin yon, yung mga gastusin, ganon. Pero sabi niya nga, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. So, nagdasal po kami at thank God, praise God po, nung time po na yun na nagpunta kami sa private hospital is naka-promo po sila. Naka-promo po sila at 75% yung promo nila. So, thank God po talaga na ganun po yung nangyari sa panganganak ko, na ang Diyos ang nag-ayos ng lahat ng bagay. Ang isip ng tao ay limitado, pero yung plano ng Panginoon, yung sabi nga po is, the plan of God will give you a better hope and a better future. Yan. Basta isurrender mo lang ang lahat sa Kanya. And then, yun po, yung nawalan ng heartbeat si baby, hinanap yung heartbeat niya kasi nawalan na nga po ko ng water, hinanap yung heartbeat niya, pero 30 minutes po naghanap, so 4 na nurse na yung naghanap ng heartbeat ni baby. So, nag-worry na po talaga ako. Ang prayer ko po nung una is, sabi ko, Lord, ibigay mo naman po sa akin yung anak ko. Ang tagal ko pong inantay, ang tagal ko po siyang kinarga sa tiyan ko, 9 months, pero sabi ko, hindi ko siya makakasama. So, umiyak po ko noon. Pero, hindi talaga mahanap yung heartbeat ni baby until such time na nagpray ako ulit. At ang prayer ko is, sige na Lord, kayo na po. I humble myself talaga sa Panginoon, na sabi ko, sige na po Lord, kayo na po ang bahala kung kunin mo man yung anak ko. Plano mo po ito at tatanggapin ko, and I will still serve you. Sabi ko, talagang magsaserve pa rin ako sa iyo kahit ano pa man yung plano mo. And then, bigla na lang narinig ko yung heartbeat niya. Kaya sabi ko, kailangan talaga i-humble natin ng sarili natin sa Panginoon kasi kontrolado niya ang lahat ng bagay. Amen. So, amen. Praise God po talaga. And yung asawa ko din po, si Prince, ma-share din po siya. So, hello, kumusta po kayo? Kamusta bawat isa sa inyo, no? We are so blessed na naanyayahan kami na mag-share kung gaano ba naging kabuti ang Panginoon sa akin, personally. So, I just want to share na before I was a carnal man, meron akong Panginoon, pero wala akong relasyon sa Kanya. Until nagbakasyon kami dyan sa Pinas, then nakita ko yung pamilya ng asawa ko na napakaganda ng relasyon nila sa isa't isa. So, na-compare ko kasi yun yung wala sa pamilya ko eh. So, sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging ganito kami. Gusto ko yung ganito na close kami sa bawat isa. Then, na-figure out ko na kaya ganun sila kasi pinag-iisa sila ng Panginoon. Lahat sila is believer. So, sabi ko sa sarili ko, ba't hindi ko rin subukan? So, ayun, dito sa Kuwait, pagbalik namin dito sa Kuwait, nag-undergo kami ng training. Meron kaming alpha course, beta course. Then marami pang iba kaming training na inattendan mag-asawa, no. Until time na lahat 'yon natapos namin, and praise God, ngayon is nakakapag-share na kami ng salita ng Panginoon. I-share na namin yung salvation.
other thing is itong mismong bahay namin is ginamit namin, inopen namin, pinagamit namin sa Panginoon. So dahil nga sa COVID, walang church, sarado lahat ng church. So itong bahay na mismo namin yung inopen namin para sa mga House church. sa house church. Ginawa namin siyang house church, no, tuwing Sabado. Dito kami nag-house church sa bahay. So since then, napakasarap sa pakiramdam na nararamdaman namin yung presensya ng Panginoon na nandyan lagi nakagabay sa amin. Nararamdaman namin na siya yung nangunguna sa amin, no? Ano namin na napakagaan ng bagay-bagay kung i-compare ko noon sa buhay namin noon sa buhay namin ngayon. Napaka-positibo lahat ng bagay. Ginagawang positibo lahat. Nagiging positibo ang pananaw mo sa lahat ng bagay dahil sa Panginoon. So, praise God. Salamat sa Panginoon at patuloy pa rin kami magpapagamit sa Kanya. Kung ano mang plano niya pa para sa amin, ready kami na magpagamit pa rin sa Kanya. So, God bless sa lahat. Isang mapagpalang araw po ulit. Thank you po sa inyong lahat. So, isa lamang pong patunay ito na talagang ang prayer can move mountain. Ang laki po talaga ng nagagawa ng panalangin sa buhay natin. So, sa panahon po ngayon, kailangan lang po natin is magkaroon ng relasyon sa Panginoon at mag-pray po tayo palagi. At of course, pagbulay-bulayan po natin ang mga salita niya dahil ang mga salita niya ay isang pangako niya para sa atin. So, God bless po sa bawat God bless. isa. Ingat po kayo palagi. Magandang gabi po sa bawat isa. Dalangin ko po na sana ay okay ang ating mga sitwasyon ngayon. So, ngayong gabi po ay pag-aaralan natin ang buhay ng isang nanay na tila'y nawala na siya ng pag-asa sa mga naganap or sa mga naranasan niya sa kanyang buhay. So, marahil tayo ay ganon din yung nangyayari sa atin. Maraming sa atin siguro nawawala na ng pag-asa, napapagod na dahil sa mga nangyayari sa paligid natin. Nagkakaroon na rin ng epekto sa ating ang COVID at lockdown, lalong-lalo na sa mental health natin. So, siguro, karamihan sa atin ay tila napapagod sa mga ganap sa paligid ngayon. Pero ngayong gabing ito, gusto ko pong tandaan natin ang isang salitang ito. Isa to sa mga paborito kong salita, puhon, na ang ibig sabihin po ay someday, in God's time, hopefully. So, maaari nating i-translate bilang balang araw, magkakaroon din ng pag-asa. So, hayaan nyo po na basahin ko sa inyo ang chapter 1, verses 1 to 22. Ito po ang sabi, nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Juda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilyon. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naibiyuda si Naomi. Dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpha at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sila Machlon at Kilyon. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Bumalik sa Bethlehem si Naomi kasama si Ruth. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ang masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Umuwi na kayo sa dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin kayo
mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya, at sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, "Hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan." Sumagot si Naomi, "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapang-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam niyong ito'y hindi mangyayari. Kaya't mag-asawa na kayo ng iba, pinabayaan ako ni Yahweh, at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian." Pagkasabi nito'y, lalo silang nag-iyakan at hinagka ni Orpha ang kanyang biyanan, at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin." Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hininging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. "Hindi ba't si Naomi ito?" tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi, "Huwag nga ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay." Yan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sebada. Pinagpala na po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. So nakita po natin dun sa text na napakaraming naranasan ni Naomi at ni Ruth. Pero nakikita natin yung shift nung story nila. So isa-isahin natin yung mga nangyari sa kanilang. Makikita natin dun sa text yung tatlong bagay na nangyari sa buhay ni Naomi. Una, nawalan siya ng mga mahal sa buhay. So, umalis sila ng Judah kasi merong famine. So, nagsettle sila sa Moab. Then, after ng ilang taon, namatay yung asawa niya. Namatay din yung mga anak niya. Dahil namatayan siya ng mga mahal sa buhay, unti-unting nawawala ng pag-asa si Naomi. At kung matatandaan natin dun sa text, kinumpara niya yung sarili niya sa mga patay. Kasi nga, tinuturing niya na worthless na siya. Wala na siyang halaga. Kasi nga, wala ng pamilya. Naiwan na lang yung dalawang asawa ng mga anak niya. Na hindi naman niya kadugo. So, tingin niya sa sarili niya, walang-wala. Kaya, ang ginawa niya, pinabalik niya yung dalawang babae, si Orpha and si Ruth, sa mga bayan nila, sa mga nanay nila, sa mga Diyos nila. Kasi nga, ayaw niya sigurong madamay sila sa mga experiences na meron siya. And, dahil nawala na siya ng pag-asa, ang tingin na niya ngayon sa buhay niya ay mapait. Kaya, pinalitan niya yung pangalan niya na Mara, na ang ibig sabihin ay bitter. So, ang perspective na niya sa buhay ay ginawang mapait ng Diyos ang buhay niya. Tinitignan niya ang Diyos na may kagagawan kung bakit siya nagkaganon. Tingin niya sa Diyos,
Siya yung gumawa ng mga problema na meron siya, yung mga pinagdaanan niya, yung mga nangyari sa kanya. Nag-iba yung perspective ni Naomi sa buhay niya dahil sa mga naranasan niya. Kung titingnan natin, mauunawaan natin kung bakit ganun yung pananaw niya sa buhay, kung bakit ganun yung perspective niya sa buhay. Kasi, nawalan siya. Lahat ng mga importanteng tao sa buhay niya, nawala. And yung Diyos na inaasahan niya, feeling niya, iniwan na rin siya. Pero, sa kabila ng mga nangyari sa buhay niya, paano natin makikita yung pag-asa o yung puhon? Meron pa ba? Feeling niya nga wala na siyang pag-asa eh. Ito yung 3 bagay na makikita nating puhon sa buhay ni Naomi. Una, from famine to barley harvest. Umalis siya ng Judah na taggutom, bumalik siya ng Judah na tag-ani. Makikita natin yung blessing and provision ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi hinayaan ng Diyos na manatili siya dun sa lugmok na sitwasyon na meron siya. Hindi hinayaan ng Diyos na habang buhay, ayun na lang yung buhay niya. Worthless na lang ang tingin niya sa sarili niya. So, in God's perfect time, pinakita ng Diyos na okay ang timing ko. Okay yung panahon, sa tamang panahon ay bibigay ko sa iyo, mararanasan mo ang biyayang ito. So, kitang-kita natin yung shift dun sa story ni Naomi. Then, pangalawa, from losing hope to a new family. Nawalan siya ng pag-asa kasi namatayan siya ng anak, ng asawa. Pero nagkaroon siya ng bagong pamilya. Mas sinamahan siya ni Ruth at si Ruth yung naging paraan para mas magpatuloy pa yung henerasyon ng mga anak ni Naomi. So, magitan ni Boaz. So, hindi na natili sa kawalan ng pag-asa yung buhay niya. Pinalitan ng Diyos yung feeling niya na worthlessness, pinalitan ng Diyos ng hope, ng new family, ng blessing. Pangatlo, from bitterness to hope. Hindi na natiling Mara yung pangalan niya. Hindi siya nanatiling bitter. Sa bandang huli, at the end of the day, merong pag-asang binigay yung Diyos sa kanya. So, sobrang ganda nung story ni Naomi kasi kitang-kita natin na ganun din yung nangyayari sa buhay natin. Na feeling natin nawawala na tayo ng pag-asa, feeling natin pagod na tayo. And it's okay. That's normal. Hindi natin pwedeng i-force yung sarili natin na lokohin yung sarili natin. No, hindi ko dapat itong maramdaman. Hindi ganun yung buhay. Okay lang na i-admit natin sa sarili natin nakakaranas tayo ng mga ganun. And ituloy natin yung journey natin, yung paglakad natin na kasama ang Diyos. Kasi at the end of the day, merong puhon, merong pag-asa na nagmumula sa Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na manatili sa ganong lugmok na sitwasyon. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na ayun na lang yung perspective natin sa buhay. Ayun na lang yung buhay na meron tayo. Kailangan lumakad tayo na nakatingin dun sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Nakita natin sa buhay ni Naomi na hindi siya nanatili dun sa estado ng pagiging bitter. Kundi, at the end of the day, binigyan siya ng Diyos ng pag-asa. Binigyan siya ng Diyos ng bagong buhay. Ng bagong pananaw sa buhay. So, sa atin, ano yung puhon na meron tayo? Ano yung, bilang mga Kristiyano, ano yung mga bagay na dapat natin gawin, lalong-lalo na ngayong crisis? Una, lagi nating tatandaan na hindi laging malungkot ang buhay. Yes, nakakaranas tayo ng kalungkutan, dumadaan tayo sa rough road, and it's okay kasi tao tayo. Normal yun sa ating bilang mga tao. And mas nade-develop yung character natin kapag
pinagdadaanan natin yung mga bagay na yun. Pero lagi nating tatandaan, hindi tayo mananatili doon. Kasi merong blessing ang Diyos, merong biyaya yung Diyos sa atin. Pangalawa, matuto tayong magbigay din ng puhon sa ibang tao, ng pag-asa sa ibang tao. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng ito ay matatapos. Pero, wag nating isawalang bahala yung mga nangyayari sa paligid natin. Yes, tama na tumingin tayo sa direksyon na itinuturo ng Diyos. Pero wag nating kakaligtaan tumingin sa kaliwa at kanan. Magmasid sa mga nangyayari. Nagbibigay pa ba ako ng pag-asa sa kapwa ko? Or nagiging dahilan ako? Or nagiging dahilan ako para lalo silang mawalan ng pag-asa? O wala akong pakialam sa kanila, basta ako okay yung buhay ko. So, yung domino ng ginagawa natin, makikita natin na hindi lang pala ako yung nag-e-exist sa mundo, meron pa palang ibang tao. So, habang lumalakad tayo sa perspektibo at sa pananaw na gusto ng Diyos sa buhay natin, tumingin tayo lagi sa kaliwat kanan natin. Tignan natin yung nagaganap sa kapwa natin. Tignan natin yung nararanasan at magbigay pag-asa tayo sa kapwa natin. And pinaka-importanting bagay, palagi tayong manalangin. At isama natin yung kapwa natin na nahihirapan. Manalangin tayo na hindi mananatili yung ganitong sitwasyon. Manalangin tayo na merong gagawin yung Diyos sa ating mga buhay. At habang nananalangin tayo, hindi lang sarili natin yung ating iniisip, kundi yung kapwa din natin. Gaya nga nung lagi kong binabanggit, yung buhay natin, laging dalawa, isang pataas at isang pababa. Connected tayo sa Diyos, connected tayo sa kapwa natin. So yung pag-asa na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi lang yan para sa atin, kundi para ibahagi din natin yan sa ating kapwa. So, nawa ay nagbigay aral sa atin yung kwento ni Naomi. Na at the end of the day, merong pag-asang nagmumula sa Diyos. So, lagi nating tatandaan yung salitang ito, puhon. Pagpapala po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, pag-pray po natin ang ating mga frontliners and yung mga nangyayari ngayon sa atin and dito sa pandemic na kinaharap natin. Sige po, let's pray po. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, our Savior, Panginoong Jesus, maraming salamat sa araw na to that you gathered us here today to pray for you, God, in fellowship with you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na kalakasan na binibigay mo sa mga frontliners namin, Lord. Lord, continue to keep them safe, Lord, in good health, Father, and also, Lord, in strength. And we pray, God, na sa pagbibigay mo, Panginoon, ng kalakasan sa kanila, Lord, I pray, strengthen their faith to, Panginoon. Ganun din ang kanilang mga pamilya, Lord. Patuloy na paglaban with faith, Lord, dito sa pandemic na ito, Panginoon. Lord, we are also praying, Panginoon, sa mga nag-positive, Lord, and we declare in Jesus' name, God, healing after healing, full recoveries after full recoveries, and miracles after miracles, Lord. Lord, this is our prayer of faith, God, na Lord, noon pa man wala nang nakatalo sa'yo, and not even this pandemic can defeat you, God. Lord, we always have hope that cannot be seen in you, Panginoon, and that's our faith in you, God. Maraming salamat po, Panginoon. And we are also praying, God, for your provision in PPEs, testing kits, testing booths in every communities, Panginoon. Ganun din, Lord, mass testing for everyone na nagkaroon ng contact dun sa mga nag-positive, Lord. And still praying, God, for the cure or even, Lord, yung sa vaccine na ginagawa ng mga doctors and frontliners and healthcare workers, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil, God, you are our healer. At walang imposible sa mga anak mong marunong magtiwala sa inyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus.
Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay po mga kapatid, tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon upang ipanalangin natin ang ating bansa. Tayo po ay yumuko at manalangin. Praise God. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po, Lord God, ay nagpupuri, Ama, at nagpapasalamat po, Panginoon, sa inyo pong katapatan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa amin. O Diyos, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa inyo pong harapan upang kayo po, O Diyos, ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito, Panginoon, ay nais namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, na mapapurihan, patuloy na maidurog namin, Panginoon, sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay hindi po ligtas, Panginoon, sa pandemic, O God, Lord. Dalahin ko po, Panginoon, sa inyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na patuloy mong lingapin, Panginoon, ang buong bansa ito, Panginoon, upang patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, O God. Dalahin ko po, Panginoon, sa iyo ang mga kapatid namin, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Nawa, O Diyos, ay kayo ang Diyos na patuloy, Panginoon, na bibigay, Panginoon, sa kanila, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, mula sa kalakasang pisikal, higit sa lahat ang kalakasang espiritual, ang patuloy na magtiwala ng lubos sa iyo, Panginoon. At dalahin ko rin po, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, na gamitin mo po, Panginoon, sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong mga kapitbahay, sa aming pong mga nakakasalamuha, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ang katapatan mo po, Panginoon, ang siyang patuloy na maasahan na, Panginoon, at tunay na Diyos na wala nga po kami magagawa, O God, kundi sa iyo lamang, Panginoon, kami lubos na magtitiwala at sa inyo kami, Panginoon, mayroong pag-asa, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay patungunahan mo, Panginoon. O Diyos, maging dalahin ko rin po, Panginoon, sa iyo ang buong mundo, O God. Ikaw po ang Diyos na patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, sa kanila, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mapapurihan, ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kikilos, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, na kung saan ay hindi rin po, Panginoon, ligtas, Panginoon, sa panahon ito ng pandemic, O God. Ang COVID-19, Panginoon, ay patuloy po namin, Panginoon, na itinataas, Panginoon, sa iyo, O Diyos, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na magsasawatan ng lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na maihayag, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon, na tanging ang bawat isa, Panginoon, ang bawat bansa ay ikaw ang Diyos na makikilala, Panginoon. Ang pagkakaisa, Panginoon, ng bawat bansa, Panginoon, ay patuloy mo po, Panginoon, na pag-isahin, Panginoon, Lord. O Diyos pong hayaan, Panginoon, na magkawatak-watak, Panginoon, ang mga bansa, ang buong mundo, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan mo po, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na mahayag, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa mga leaders, Panginoon, sa mga presidente, O God. Bigyan mo po ng karunungan at katapatan at magkaroon ng pagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong pong harapan. Lord, tunay na ang sikreto lamang, Panginoon, ay ang pagpapakumbaba at pagpasako, Panginoon, sa inyo. Lahat na ng nangyayari ito, Panginoon, ay dahilan din po, Panginoon, sa mga kasalanan ng mga bawat tao, Panginoon, na kung saan ay hindi ikaw ang kinikinarang Diyos, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, na may kapanalangin, Panginoon, sa iyo ang buong bansa, ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay lingapin mo at ikaw ang magpakahayag, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan at kadakilaan, Panginoon, na patuloy mo po, Panginoon, na ipinaparanas, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Ang Church family, Panginoon, ay patuloy ko po, Panginoon, na inilalapit, Panginoon, sa inyo, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, O God. At alam ko po, Panginoon, na kayo ang kikilos sa bawat isa, Panginoon, at hindi kailangan, Panginoon, na magpakataas, Panginoon, kundi ikaw ang patuloy na maitaas, Panginoon, O Diyos. Salamat po. Purihin ka po, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong ipanalangin ang ating iglesia, gayon din po ang ating mga outreaches. Sabay-sabay po tayong yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon na makapangyarihan na may lalang ng langit at lupa, lubos ka po namin pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin.
Ikaw ang Diyos na parating nagtatapat noon, ngayon at magpakailanman. Ama, idinudulog ko sa iyo ang e-church, ang patuloy na pagpapala, pag-iingat, provisyon, proteksyon sa lahat ng miyembro, gayon din sa namumuno nito, Panginoon. Dalangin po namin ang paglagong espiritual ng bawat isa sa kabila ng pandemya ang dinadanas po namin, Panginoon. At maranasan namin, Panginoon, at makita ang iyong pagkilos sa buhay namin, Panginoon, sa kabila ng mga circumstances na meron kami. Alam namin, Diyos, na di mo pinagkukulang ang mga anak mo na parating dumudulog sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy na paglago ng mga anak mo at magkaroon ng deep relationship with you, lalo na ngayon sa panahon na ito, Panginoon, na dapat mas intimate kami sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga plano ng iglesia, ang mga leader, at ang pagkilos mo po sa aming mga lahat ng gawain, Panginoon. Dalangin ko rin po na ang aming mga outreaches sa Carmen, sa Batangas, sa Malia, sa Pulido, sa Mimihi. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagkilos mo sa lahat ng mga workers, sa lahat ng dumadalo, Panginoon, na mapatuloy na maipalaganap ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy na dumulog ang mga anak mo sa iyo, Panginoon, pagkat you are our only hope, Panginoon, sa panahon na ito. Dalangin ko po ang pagpapatuloy ng gawain sa lahat ng aspeto, sa mga programa. Gayon din po, Panginoon, ang patuloy na provision mo po, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat workers. At sa alam ko po, Panginoon, na it is your divine will, O God, na lumaganap ang iyong mga salita. At masumpungan mo kami mga anak mo na patuloy naglilingkod sa iyo. God, we lift up to you all the plans, lahat ng planuhin for this year. Sa iyo namin tinitiwala, pagkat alam namin na tanging sa iyo lamang, Panginoon, mayroong pagtatagumpay. And we claim this in your mighty name, O Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Ngayon naman po, ipag-pray po natin yung bawat pamilya na kinabibilangan ng bawat member sa church. Provision ni Lord ng Diyos nawa ang manaig sa kanilang mga buhay. At syempre, yung restoration na nanggagaling sa Diyos sa mga pamilyang nagkakaroon na hindi pagkakaunawaan. Sige po, let's pray. Yes, O Lord God, aming Ama makapangyarihan sa lahat. Lord, we praise you, we glorify you, Lord God. Lord, we thank you for this time, Panginoon, na ibinigay mo sa amin para muling tumawag at manalangin sa iyo. Lord, lumalapit kami sa inyo para ipanalangin, Panginoon, yung bawat pamilya na kinabibilangan, ng bawat miyembro sa church, Lord God. Lord, kayo po ang siyang magbigay ng proteksyon. Pag-ingatan niya po, Panginoon, yung mga taong ito. Lord, yung mga nagkatrabaho, Lord God, sumusuporta sa bawat family, Panginoon, na nabibilangan ng aming mga church member, Panginoon, Lord God. Pag-ingatan niyo po sila, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung proteksyon na nanggagaling sa inyo ang maging kalasag nila, Panginoon, Lord God, para huwag tapuan ng sakit, Panginoon. Lord God, dalangin ko rin, Panginoon, yung completeness, Panginoon, sa bawat miyembro ng family nila, Lord God. Huwag niyo pong hayaang may isang mawala, Panginoon, o may isang malayo ng landas, Panginoon, Lord God. Patuloy mo silang pagbuklurin sa lahat ng oras, Panginoon, lalo na sa panahong ito, Panginoon. And yes, Lord God, we pray, we also pray, Panginoon, na hayaan mo ang pag-ibig ang siyang manaig sa kanila, Panginoon, at hindi ang galit, Panginoon, Lord God. Lord, let them share the love and not the hate among each other, Lord God. Lord, we pray for your provision, Panginoon, sa lahat ng aspect ng kanilang buhay, Panginoon. We pray, Panginoon, na kayo po yung mag-provide ng basic needs na kinakailangan nila, Panginoon. Lord God, kayo po yung mag-provide, Panginoon, ng mga bagay na kailangan nila sa araw-araw, tulad ng pagkain, Panginoon. Sa panahon ito, Panginoon, mahirap po, Panginoon, ang talagang maghanap buhay. Pero Lord God, naniniwala kami at nagtitiwala kami sa iyo na ikaw ang provide nito para sa amin. And Lord God, provide there also their financial needs, Panginoon. Lord, sa panahon ito, kailangan po ng bawat pamilya ang pangangailangan.
lalo na sa financial aspect, Panginoon Lord God. Kayo po ang siyang mamuna at nagbigay ng mga bagay na ito, Panginoon Lord God. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw rin yung mag-provide ng knowledge and wisdom para sa bawat member ng family nila, Panginoon Lord God. Let them shows, Panginoon, na deeper understanding sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon sila ng maliit na pasensya, Panginoon, bagkus kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng longer understanding sa mga nangyayari at sa mga sitwasyong nangyayari ngayon, Panginoon. Lord God, give them more faith, Panginoon. Give them more trust. Bagay na magtitiwala sa inyo, Panginoon. Yes, Lord God, ito po yung great provider ng bawat pamilya. At lahat ng pamilya, Panginoon, ay sa iyo umaasa, Panginoon God. And Lord, we also pray, Panginoon, yung restoration ng bawat family, Panginoon, na dumaranas na hindi pagkakaunawaan sa bawat isa, Panginoon. Lord God, we pray na na-restore mo yung bawat family, Panginoon, na hanggang ngayon still broken, Panginoon. Still hindi nagkakaunawaan, Lord God. Kayo po yung mag-light up, Panginoon, sa bawat isipan, sa bawat puso nila, na lahat tayo nagkakamali, lahat tayo kailangan tanggapin yung bawat nagawang kasalanan ng mga membro ng family natin, Lord God. Hayaan niyo po yung forgiveness ang siyang manguna sa kanila. Yung love, Panginoon, sabi ko nga kanina po, yung love, Panginoon, yung manaig, Panginoon, at hindi yung hate, Panginoon. Lord God, help them to do the right thing, Panginoon, Lord God. Again, Panginoon, we pray the protection, Panginoon, ang gagaling sa inyo. Great provision, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya sa panahong ito, Panginoon. The basic needs, financial needs, knowledge and wisdom na nanggagaling sa inyo. And Lord, most especially, give them more faith, Panginoon. Let them trust on you more. And Lord God, the restoration. Totoo nga sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon. We are one body in Christ. So we praise you, we glorify you. And all of our prayer, all of these things, Lord God, ay itinataas namin sa tanging pangalan ng Ama sa Jesus. Amen. Mga kapatid, sama-sama din nating ipanalangin ang mga prayer requests ng members natin sa eChurch Pulido sa buhay ni Sister Esther Magdaraog, sa pagpaprovide ng Diyos sa lahat ng kanilang pangangailangan at sa maging sa relasyon nila mag-asawa na patuloy na maging matatag sa kanilang tahanan. Panalangin tayo. Panginoong Diyos, muli po kaming dumadalangin sa iyong mataas na pangalan, Panginoon, at iniaangat ang buhay ni Sister Esther at maging ng kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy mo pong i-provide yung pangangailangan nila, Panginoon, sa physical, sa emosyonal, sa financial, at lalo na, Panginoon, sa spiritual na bahagi ng kanilang buhay, Panginoon. I-provide mo ito lahat, Panginoon. Take control, Lord. Take charge, Panginoon, sa buhay nila at maging sa relasyon nila mag-asawa, Panginoon. Bind them with your love, Panginoon, para mapangunahan ang kanilang tahanan ng maayos, ng punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inaaangat po namin sa iyo ang mataas na papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At maging sa buhay ni Sister Marivic Bodo, Sister Aurea Maico, Sister Ayana Noemi Nava, at ni Sister Lani Bidol, pag-iingat sa kanilang pamilya, at kagalingan sa may mga karamdaman sa bawat tahanan. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin sa inyong pangalan, Panginoon. We are asking for the lives of Sister Marivic, Sister Aurea Maico, Sister Ana, and Sister Lani, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang pamilya, Lord, at lahat na may karamdaman sa kanilang pamilya ay ihanay mo, Panginoon, sa mga gusto mong pagalingin, Panginoon. Alam po namin na kayo ang Diyos na manggagamot, dakilang manggagamot, Panginoon, at
lahat ng bagay ay posible sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan ng kanilang pamilya. At sa iyo po namin itinataas ang mataas ng papuri pa sa salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.